Naging usapan pa rin ngayon si LeBron James sa kanyang posibleng paglipat ng koponan. Nag-eedad na si LeBron kaya kung maging totoo yan, sigurado na dyan na siya magre-retiro sa koponan na gusto niyang masalihan. Ngunit kamakailan nga sinabi mismo ni LeBron James na masaya siya bilang isang Lakers sa panahon ng kanyang pagkakaroon ng media at idinagdag na umaasa siyang magpapatuloy ito. Sa ngayon nga plano ng Lakers na maging isang malakas na koponan ngayong season at imposible na papayag sila na umalis ang leading scorer sa kanila, tiyak na gagawa ng paraan ang Lakers upang manatili siya. Ngunit nga ang mga alingaw-ngaw sa paglipat niya ay patuloy pa rin na pinag-uusapan. Ipinahayag kamakailan ni James ang kanyang pagnanais na makipaglaro sa kanyang anak na si Bronny sa NBA. Kung mananatili si Bronny sa paaralan, iyon ay isang problema na lutesin sa ibang pagkakataon. Kung papasok siya sa 2024 NBA Draft, maaaring walang first round pick ang Lakers para dyan. Kinokontrol nga ng Pelicans ang kanilang kapalaran sa harap na iyon dahil maaari silang magpasya na kunin ang 2024 pick ng Lakers o ipagpaliban ang obligasyong iyon sa 2025. Ang tanging second round pick na mayroon ng Lakers ay orihinal na mula sa Clippers at kasalukuyang mahuhulog sa pagkakataon para sa isang koponan maliban sa Lakers na i-draft si Bronny James sa pagtatangkang posibleng akitin ang kanyang ama. Ang Lakers ay iniulat na magsasagawa ng star hunting na may 3 first round pick, may player option si LeBron James para sa susunod na season na may kakayanan siya na makasama ang kanyang anak sa iisang koponan. Patuloy na binago ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors ang kanilang season kahit papano habang ang season ay umabot sa All-Star break nito. Kamakailan naging usapan nga ang Warriors dahil sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Sila ay nakaupo pa rin sa isang magandang paraan kahit papano na ang layo mula sa aktual na posisyon sa playoff, sila ay nasa play-in na posisyon sa ngayon. Ang ilang mga tagahanga ay naguguluhan sa katotohanan na pinili ni Mike Dunleavy at ng kumpanya na huwag gumawa ng anumang makabuluhang hakbang sa kamakailang deadline ng kalakalan sa NBA. Ngunit ang kamakailang intel ay nagmumungkahi na ang Warriors ay talagang malapit na sa paghila ng gatilyo sa paglipat sa usapan patungkol sa Chicago Bulls na nakasentro kay Alex Caruso na nagkaroon ng makabuluhang implikasyon. Ngunit ang pakikipag-usap ng Chicago sa Golden State sa huli ay bumagsak at pagkatapos ay ipinaalam ng Bulls na sinasabi na hindi nila basta-basta na ibigay si Alex Caruso. Ngunit sa kabila ng mga yan patuloy pa rin na umaakit ang Warriors para sa Bulls na magkakasundo na sa lalong madaling panahon, ang kanilang pwede gamitin ay ang mga batang manlalaro tulad ni Jonathan Kuminga at iba pa na makaakit sa Bulls. Naging kulang nga ang Warriors sa depensa kaya gumagawa sila ng paraan para maayos ang kanilang problema. Ang pagdaragdag ni Alex Caruso sa backcourt ng Warriors ay lubos na makakapagpabuti sa perimeter defense ng Golden State Warriors.